Nag-retire ako 2021. So, sakto syempre pandemic yon. And then, ano siya talaga, hindi siya planado. Kasi syempre, ang nangyari before that, nagpalit ako ng team eh. So, from Petron, after 2019 contract, fresh start 2020, 3 years ako sa Petron. So, parang very excited ako. Teammate ko dyan sila Sati, sila Myla. Excited ako kasi parang doon nabigyan ako ng opportunity. Ang daming championship na na-experience sa Petron. Pero eventually, syempre, more pasok ng mga bagets, superstars. Naging Bancova ang atake ng ate girl mo. So parang naging mannerism ko ganyan, no? Ako dapat water, ganyan. Parang ako nag-masteral talaga sa maging water girl. Pero love na love ko ang Petron at ang teammates ko dyan. Grabe ang bond na nabuo namin. Pero nung paglipat ko naman sa Motolite, doon ako parang, hala, buklo, for the play ang person. So mga tune up namin, 20 points ang atake. So sabi ko, shucks, nakikita na ng mundo. Parang redemption. Super excited ako. Tapos, January, February, di more palakas lang kami, ganyan. Wala rin kasi si Tots noon, new up pa. So, ako talaga yung tinutukan. Tapos, nakikita ko na, sabi ko, shocks talagang, ang sipag ko ay nagbubunga na, ganyan. Box tas lockdown, ganun. Wala nang kasunod. So, ang question ko talaga, Box, magre-retire na ba talaga ako? Kasi parang, yung tinrabaho ko, kasi syempre kahit naman sa Petron na naging bakal girl ako, more work ako dyan, alam nila yan. So talaga lang all-star ang lineup. So, ayun, sabi ko, ano naman yung pinaghirapan ko? Talaga nagpa-condition ako dito, Mare. Parang tatumbling na talaga ako dito, makita lang ng mundo. Walang magagawa dahil nga, halos magto 2 years din yata. 2 years din talaga. Oo, halos 2 years. Unfortunately, tapos, may pandemic. Oo, so ang question ko talaga sa utak ko ay, alis na ba ako? Kasi parang nanlalagas na yung mga team die. Nadali din kami ng may nag-disband, ganyan. May kumuha naman, pero parang ang weird ng mga naging setup ng pandemic. I think very common experience naman yan sa volleyball players. Kasi at the time, yung ating industry, hindi siya essential. Hindi siya considered essential. So it's either half yung salary, ganyan. So syempre as a breadwinner, doon na pumasok talaga yung idea na panahon ko na bang mag-retire, ganyan. Tapos siguro, ang nag-integrate lang nung feeling ko na siguro dapat nga mag-retire na ako. Kasi natapos ko rin yung master's ko the year before, which is during the pandemic also. So sabi ko, baka time for next chapter na. Pero mabigat talaga siya sa pakiramdam ko. Kasi yun nga, sabi ko, ano ba yan? Ngayon lang ako ulit bumilib sa sarili ko sa volleyball. Parang, Diyos ko, isang dekada yata, inaapi ko lang sarili ko. Yung bashers ko, din ako kailangan apihin, kaya ko gawin mag-isa yan. So parang doon lang ako nagka-confidence ulit. Kaya lang, kailangan ko siyang i-let go kasi nga breadwinner, ganyan. Tapos meron pa akong nalalaman, nagpo-poll ako sa Finsta ko. Friends, do you think I need to retire? Mga bakla, sige naman ng yes. Pero ayun. So, Hindi ka kumukuha ng sign? Oo, mga signs. 50-50 siya. Pero sabi ko, sino itong mga friends ko nagsabi ng yes? Parang, medyo sketchy kayo. Parang hindi nakaka-friends yung atake dun Gusto nila akong tugisin. Pero, shortly after, doon ko nakita, ay, tama pala yung decision ko. And so many people told me na, alam mo, tama yung naging decision mo. Not to insult me. Camille, not to insult me. Tawa ka ng tawa dyan. Pero dahil doon, nag-flourish yung iba ko palang talents. O bakit? Kaya nyo magdalawang 5 sets in a day. Ako lang gumagawa nyo nung pandemic. Kasi konti lang kaming nag-iikutan sa pagko-commentate kasi nga pandemic. So nung bubble conference na ng PVL, ayan, doon ako talaga na nakilala. Nababad. Ayan, mas babad ka doon. Early before, nagko-commentator na ako. Pero doon, pandemic, parang naging poster girl ako ng mga commentator. Wala na yung napanood kundi ako. Pero yun, doon nakita ng mga tao na, okay si Mela, okay pala siya sa pag-host, pag-commentate. Tapos, ayun, doon ko na-enjoy na, connected pa rin ako sa volleyball, pero ibang ibang impact na, nahahype yung mga players. Yes. So, yun ang aking newfound purpose that time. 5 setters, no, Tela. Jesus, nahumaling ka kakababad hanggang mo sa trabaho. 2025, ganyan ang atake ko. Ang dami mga trabaho ngayon. Oo, parang ano ba yan, sinisingit ko na nga lang tong pagko-cover ng games, 5 sets. Kaya lagi talagang aligaga ako pag nagko-cover. Pero advantage niya yun kasi she knows the sport. So, at heart, talagang alam niya kahit nakapikit siya. It's so easy for her talaga to talk about it as a commentator, analyst. Plus,
yung course mo pa nung college is related with media din, tama? Oo. Pero actually, hindi naman siya tinuturo sa school kung paano ba maganto. So lahat na learn ko lang din by experience kasi before, syempre tayo volleyball players, binibigyan tayo ng opportunity mag-host, 'di ba? Kahit na wala namang experience. Pero that time, sobrang ko insecure kasi ang mga kasama ko talaga host. So ang ginawa kong atake dyan, John Robert Powers pa ako, te. Kasi sabi ko, bakit ganun? Ba't silang galing lang magsalita? Tapos ako parang, kunyari may mahabang sasabihin yung co-host ko. Sasabihin ko lang, right. Te, may video talaga ako na ganyan. So talagang may humble beginnings din ang aking hosting experience. Sobrang lagi akong kinakabahan, ganyan. After nung nag-JRP ako, dun na nila nakita na nag-i-improve, mas naging confident na. So it comes with experience talaga. Experience and bashing. Charing. Was it Pinatatag. hard yung transition mo from being a volleyball player to your retirement hanggang sa naging, daily lifestyle mo? Nahirapan Kasi ka ba everyday sa ka nag-training. transition? Hindi naman siya mahirap in such a way na siguro dahil nga tayo athletes, sanay tayo na pinagsabay-sabay natin yung mga ginagawa natin since nag-aaral pa tayo. Parang ganyan. hindi. Sa kanya, Parang ayaw hindi. makisabay, te. Pero Hindi ayun, makisabay. kami ni Chang, very relate kami sa mga ganyan. Hindi talaga para sa, pag multitask na ganyan. Kami naman doon, nagtathrive. Kasi before, na-experience ko din na umalis na ako sa volleyball, siguro 6 months. Tapos niligawan lang ako ng Petron, kaya ako bumalik. Pero dati, nung umalis ako, hindi ako mapakali. Pag kunyari work lang, hindi ko kaya, parang ako lalagnatin. Kasi sanay nga ako na lagi akong aligaga. Yes. Parang doon ako nagtathrive pag may pressure. Kapag chillax ako, Trauma parang na pala. feeling ko meron akong nakakalimutan. Trauma bond ganyan. din sa Oo. Yes, trauma bond sa Haggard. Siya rin. So, sobrang sanay mo na everyday may ginagawa, nag-training. Parang pagka wala kang masyado, nung days parang na, lalagnatin. Ganon yung feeling. pero may mga days na nasasepang ka ba sa bola, yung like nagkikrave ka ulit na maglaro as an athlete. May mga days pa ba na gano'n? Camille, answer the question. Charing. Hindi. Namimiss ko talaga. Actually, lalo nga ngayon nakikita ko yung mga kabatch ko. Si Myla, si Ara, si Alaysa, nanalo ng mga awards. Sabi ko, shucks. Mag-unretire kaya ka. Charing. Pero nakakamiss lang kasi nakakatuwa and ako very supportive ako sa kanila. Makita na yung mga kabatch ko, thriving pa din sila kahit na ang dami na talagang mga bagong dumating. Tapos, tinatry ko minsan makilaro-laro sa mga kinamero, mga ano-ano lang, Becky-Becky laruan. Kaya lang tayo, mas napufrustrate ako kaysa mag-enjoy ako. Kasi may tama yung balikat ko. As in, bagsak siya. Parang bagsak, So, binagsak mo na Hindi, talaga. bakla, bagsak talaga yan. Ito siya dapat. Ganyan siya. So, parang kapag nakikita ko na, hindi ko na magawa yung ginagawa ko dati, mas uminit na yung ulo ko. Parang gusto ko na lang makipag-trash talk ng walang laro. Ganun ang atake. Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo.